Ayan, so andito po tayo ngayon sa Mangaldan, Pangasinan, Barangay Alitaya. At andito tayo sa, actually, rice mill to at bahay ni Sir. Papakilala natin, walang iba kundi si Sir Rinaldo M. Muyan. Ayan. At actually, sila ay, sabi ko Sir, dahil literal silang public school teacher. Tama po ba yun, Sir Ray? Ayan. So, Sir, saan po kayo nagtuturo? Ako po yung nagtuturo sa Mangaldan National High School. Teacher 3, 24 years in service. The same way through negosyante ng sinilang sa larangan ng pagbibigas. Ayan. So, napaka-interesting kasi Sir, paano, nagtataka lang ako kung paano nyo napagsasabay yung pagtuturo at saka yung negosyo nyong rice mill. Na yan nasa mindset na yan yung tamang oras lahat kasi hindi lahat ng oras na nasa rice mill tayo. Pag na-process mo na pag naibigay mo na yung tamang sistema para sa mga tao, alam na nila yung gagawin nila. Actually, sila na rin yung nag-aayos lahat ng bagay-bagay sa marketing at sa rehabilitation. Madali na lang lahat yan. Since grade 3, tumutulong na tayo sa family business ng pamilya. So, itong pong rice mill, bali ang nagsimula nito, si father nyo pa? Ay, hindi po. Ang rice mill po nung 23 years old ako nung nag-start kayo. Nag-start ako sa Mini Kono. Mini pa lang. Opo. Yan na po. Yan. Pinag-retire ko na po yung Mini Kono na yan. Tapos nag-upgrade. Naging isang ganyan, tapos isang ganyan. Actually, dalawa yan Sinira ko yan. Tapos nag-upgrade uli ako. Dalawa din yan na bago. Sinet up nyo na yung gano'n na, yung malaki na. Opo. Ayan. And then, the years din ng pag-develop, yung process ng buhay. Yun. And then, ngayon naman Sir, additional basket kayo, which is itong paitluging manok natin. Through the University of YouTube. At sa influensya ni Mang Mag sa kanyang mga vlog. Actually, meron na po silang nakaset up na 528 heads capacity dyan lang po sa kanilang backyard. Kaya lang, nung habang may napansin yung mga kasama natin Sir nung ginagawa namin yung poultry house nyo, na napakasipag nyo daw, ultimong kumbaga talagang hands-on din kayo kapag walang pasok sa sa eskwela. Iniikot lahat pag may oras. Yun, napakasipag rin ni Sir. Dineliver din natin today yung kanilang egg classifier. Kaya yung nakikita nyo dyan sa likuran. So talagang doon natin makikita na si Sir, yung kanyang panimulang 528 mukhang magdadagdag pa siya. Dahil talagang gagamit siya ng natin, yung classifier. Bali Sir, paano nyo nahanap yung natin, yung channel natin? Yun. Pag walang ginagawa, pag tapos na lahat, di na ako nanonood ng TV. Sa Sok Media na lang ako lahat nanonood kasi toxic ang polluted ang TV. Kaya sa Sok Media, through Sok Media, yung mga livelihood ang aking tinitignan hanggang sa yun, nakita ko yung isa sa mga vlog ni Mang Mags na para bang napukaw yung damdamin ko doon sa story ng buhay niya. Sabi nga niya, biglang nakita ko sa kanya yung something that is hindi ko alam, yung buhay ko rin siguro na sa kanya nakita ko doon yung paghihirap, struggle and everything, challenges sa negosyo, hanggang sa nag-background check ako sa kanya. Hindi ko alam hanggang sa something na nagtanong ako dyan sa mga kaibigan, nagkakapi kami, tapos sabi ko, kilala ko yan, sabi niya. Tapos may common friend tayo. Opo. Yung isa sa mga tauhan ni isa sa mga kaibigan. Oo. Opo. Ayan. So, Sir, gaya nyo rin,
may mga dinaanan din tayong hardship ano. Pwede bang ikwento natin yung ano para ma-inspire din yung mga ibang subscriber natin? Marami. Yung naalala ko sir, yung nakwento nyo sa akin yan nung nagpunta kayo dun sa restaurant para mag-partial para dun sa order ninyo. Nakwentuhan nyo ko, pwede bang bigyan natin sila ng ano, konting kwento? Marami. Kasi Nung nag-umpisa pa lang talaga kayo. Nag-start pa lang. Daming struggle talaga. Nangangapa-ngapa ka pa, hindi mo alam kung saan. At lahat ng aspeto ng isang negosyo, multiplier din ako, hindi ako isang negosyo lang dati. Tinignan ko lahat ng isa sa mga successful things. At una, nagpa-jack, tapos pinamigay din. Padjak na yung ano sir, ano? Yung pedicab, ano? Pedicab sa... Saan ang biyahe nun? Ito, dito sa kanto nyo? Diyan sa poblasyon. So, Kasi okay. taga Banawang ang father ko, doon sa poblasyon. Okay. Alam nyo po, konting ano lang kaalaman. Ito pong bayan kasi ng Mangaldan, ang uso po dito, hindi po gaanong uso yung tricycle. Ang uso po dito yung padjak or yung ano po, yung pedicab. May sarili po silang design, yung medyo malaking bisikleta. Tapos yun po yung kadalasan na means of transportation nila dito. At yun nga yung sinabi ni sir, nasubukan pala niyang magpadjak. Magkano pamasahe nun sir? Nagpapadjak ako ng sa mga tao, boundary yun. Tapos nung eventually, nakita ko yung hardship nila, pinamigay ko na lang sa kanila through, ganito, sa inyo na lang yan, hulugan nyo na lang yan. Kinumukommercialize ng mga tao eh. Kaya ang ginawa nyo, gumawa kayo ng mga padjak? Nagpagawa ko ng mga padjak. Mga ilan yung padjak nyo? Binigay din sa mga mahirap na to the lowest point. Opo. Umabot siguro yun ng 45 units. Madami din, ano? Opo. Pero nag-umpisa kayo, instant na 45? Hindi po. 5. Pag nababayaran yung isang item, tulong sa isang tao, ganun. Pero sir, nung mga panahon na yon, kumusta yung status nyo? Maluwag-luwag na rin? Single pa ako doon at maluwag-luwag pa yun. Multiplier din ako, nagdinegosyo ako ng bigas. Wala pa yung mga ahente-ahente. Wala pa tong rice mill, ano? Opo, nagdinegosyo ako, nag-ahente ako ng bigas sa father ko. Tapos, ibibigay sa mga tao. Yung kita ko, tapos yun. Tapos siyempre, binata, nanligaw, na-busted. Nag-challenge sa buhay, tapos nagpatayo ng rice mill. Kasi takbo ako sa different town from Lingayen, Bimalay, Dagupan, San Jacinto, Manawag, Pusurugyo, Binalunan, Dami. Mapandan. Yan yung tinatakbo ko every weekend. Yung motor ko noon na Single pa lang noon? Single pa lang noon na 110cc na Honda. Yung ano pa siguro, hindi siya hindi siya yung ano, hindi siya yung L2. Hindi po, yung mga two-stroke pa noon. Extreme pa, Honda Extreme. Pero sir, may tatanong lang ako, yung nambasted sa inyo, kumusta naman ngayon? Marami sila. Marami sila. Dalawa, tatlo. Sa farming din, nag-farming ako. Anong mga tinanim nyo? Palay at mais. Palay at mais. Dumating ang harvester, nag-harvester. Maraming unit din yun, ang daming napuntahan. Through the years din, nung kumikita ang harvester, nag-put up binalikan ko uli yung rice mill na mas malaki, mas maganda. Tapos, harvester, yun yung ano sir, ano? Yun yung dalawang nakaparada dyan, ano? Opo. Pinapapalitan sa atin ni sir yan ng RTL. Sana. Ayan. Tapos sir, yung ano, matanong ko lang, di ba, nasa rice mill kayo ngayon, ano? Yung, kasi di ba, hindi ko kasi kabisado. Yung, ito kasing paitlogin natin, depende kasi yan sa capacity, di ba? Opo. Iba-iba. Parang kayo, nag-start kayo ng 528 capacity. Ako yung capacity ng paitlogan ko, nasa 30,000. So, itong sa rice mill, may mga capacity din ba yan? Opo. O once na nag-put up ka, may capacity. May capacity. Depende yan sa depende yan sa eager mo. So itong capacity niyo ngayon, ito na yung anong capacity? Yan pa yan, nasa mid-level pa yan. May mas malaki pa. May mas malaki pa, may 200 per hour pa. Ano yung 200? 200 sacks per hour. Itong sa inyo, ilang capacity niya? Capacity niya per hour? 50 to 60 per hour. 60 lang sa isang kaban. Negosyanteng Tama lang. Tama lang ng ang area niya, pwede na rin hanggang Pangasinan.
Okay. Paikot-ikot. And then, sa bodega na rin nagkakatalo kung gaano kalaki yung bodega mo. Dapat mas malaking bodega mo, mas malaking bulsa mo. Kasi doon nagkakatalo rin. Dahil pag panahon ng harvest Harvest season, mamimili ka, di ba? mamimili ka, tapos iimbakin mo yun. Timbakin mo. And then, Depende rin ngayon, depende rin ngayon sa tinatawag natin na jackpot na sinasabi nila. Kasi minsan katulad ngayon 30, tapos biglang bumagsak ng 3 pesos, 27 per kilo ng palay. Opo. Tapos ngayon medyo umaakyat. Tapos ang problema na naman, dumating naman imported. Na naman ang So magulo yung galaw ng presyo. hindi masyadong maganda ngayon. Unlike sa egg, unlike dito, stable kasi may Market kayo. may production ka na, may yung sarili mong sabi nga nila sarili mong tanim. Oo. Sarili mong tanim, aanihin mo. Yun naman po talaga yung importante, yung sa itlog dapat may market ka. Kaya nga hindi ko ini-encourage kaagad ang isang na magsimula sila ng bigla ang yung malaki kaagad na capacity. Parang yung isang natin sa sa Bayambang, gusto nilang mag-start 10,000 heads kaagad. Diniscourage ko sila. Ininsist. Sabi ko mga 2 to 3,000 kasi kumpara dun sa 10,000, pero nag-decide sila na 5,000. So, yun, 5,000 sila ngayon. 5,000 kagad. Oo. Pero at least hindi natin sila na sa 10,000 para ma-establish muna nila yung market. Gaya nung idea nyo rin, dahil syempre nasa marketing kayo ng bigas. Ayan. Yung nasa likod po natin ay ano po yan? Yung malagkit ba yan? Imported rice na mabango. And then yun yung bodega nila. Tapos sa likuran yung kanilang backyard na modular na RTL na yan. So, ano pa sir yung mga masasabi ninyo sa mga nagbabalak na magnegosyo? Talagang tiyagaan din Tiyagaan muna, mag-start muna sa sabi nga nila from childhood to adulthood, sabi nila. Sabi rin sa education system natin, mag-grade 1 ka muna bago ka umakyat sa grade 2 at grade 3, grade 4, 5, 6, hanggang 10, and 12. Kaya yun. Kasi yung proseso ng buhay, yun ang tinatawag natin. Hintayin natin yung proseso ng buhay para umakyat. And then, sir, kung ikukumpara natin yung buhay nyo noon at buhay nyo ngayon, masasabi ba natin na umangat na rin, Trabaho lang ng trabaho. Ayan. Yun, ang sekreto dyan, trabaho lang ng trabaho. Huwag tayong tapos laging yung paa natin nandun pa. Nakasayad pa rin, Nakasayad pa rin kasi keep moving pa rin, trabaho pa rin ang trabaho. Yan, napaka-humble ni sir. So sir, kumusta naman? Ilang percent na po yung yung production ninyo? Nag-start na po silang mga itlog, 20 na. Ayan, nagpapailaw na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa, yan. Hindi pa. So, yung production ninyong 20%, tama lang po yun. Kasi Ubus hindi pa naman. kayo nagpailaw. Opo. Pero once po na nagpailaw kayo, kapag sila ay nasa 23 weeks na, Diba? bigla pong bubulusok na yan. Once po na nakatikim na sila ng ilaw. Kasi napakalaking bagay po talaga yun. Dahil yung ilaw siya yung nag-i-induce para mangitlog ng maaga yung manok. Kaya hindi rin natin pwedeng pailawan ng maaga kasi yun prolapse. May itlog sila ng maaga pero ang soma total niya, puputok yung puwet, magkaka-prolapse. And so tama lang po yun. Basta tandaan nyo lang palagi, lahat ng mga katanungan ninyo, manood kayo palagi sa mga episode, na different episode na pinapalabas ni Mang Mags. Focus mo sa kanila. Barangay Captain ng Dagupan City, Tapwak. Diyan yung makikita yung sa mga episode ng mga nila, yung mga different struggle, yung mga different mga problema ng RTL. Pagpapakain, troubleshooting, pag-iilaw, at marami pang iba. Pati rin yung pag-aani, makikita niyan. Ayan. Through experience niya, 30,000 heads. Nagsimula tayo sa 2,000 heads. Ayan. So
bago natin wakasan yung ating vlog for today, samantalahin ko na rin yung chance sir para personal akong magpasalamat sa inyo. Salamat sa inyong tiwala, dahil sa dami rin ng mga napanood ninyo ay sa amin po kayo nagtiwala. Ayan, at asahan nyo po na kapag may mga kayo katanungan, mga technical support, ay tumawag lang po kayo sa amin. Ayan. So, maraming salamat po. Siya nga pala, gusto kong i-acknowledge si Kagawad Bruno, kasamahan ko sa barangay. Sila po yung nag-drive ngayon sa delivery ng ating egg classifier. Ayan. So, kasamahan ko rin sila sa barangay. Ayan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat, and God bless.